Hello and welcome back to the channel. Right, so ngayong gabi po, ang gusto kong pag-usapan ay mga terminologies, okay, na sa palagay ko makakatulong sa atin para pag may kausap tayong perfume aficionados o kung nagbabasa tayo ng mga comments sa mga fragrance communities o kaya naman we might be conversing with a salesperson mula sa isang perfume counter. So, makakatulong ito para alam natin kung ano yung mga pinagsasabi nila. Okay? So, the first one I want to talk about is yung tinatawag na concentration. Alright. So, ang concentration po, it refers to the amount, okay, yung dami ng essential oils na present dun sa inyong pabango. Okay? So, ano po yung mga concentrations na yan? So, you have pure perfume or yung tinatawag nilang extrait. Okay, extrait parfum. So, pag narinig nyo yun, yung ibig sabihin nun, mayroong 20 to 40% na essential oils doon sa pabango. Kung ang nabili nyo naman ay eau de parfum, so that means that's 15 to 20%. Okay? And then kung eau de toilette, of course, mas mababa, 5 to 15%. And then ang pinaka-lightest po is yung cologne, which is only 2 to 5%. Okay? Pero ito pong concentration na to, yung mga figures na sinabi ko are just estimation kasi bawat perfume brands or bawat perfume company, mayroon silang sinusunod na parang chart kung gaano karami. But, ang maganda pong matandaan natin dito is that yung concentration na yun, kapag pure perfume, yun yung pinakamataas. Okay, and pinaka-lightest naman is yung cologne. Alright, so yun yung sinasabi nila pag binanggit nila yung word na concentration. Okay, next on our terminology list tonight is yung sillage. Okay, some people say sillage, yung iba naman ang tawag nila is projection. Okay, so pag narinig nyo to, yung word na projection and sillage is just talking about kung gaano kalayo yung halimuyak or yung kung gaano kalayo kumakalat yung pabango kapag nasa balat nyo na. Okay, kasi di ba pag winisik nyo yan, merong mga nagsasabi na, oh, yung buong kwarto nag-aamoy pabango mo. Okay, so yun po yung tinatawag na projection o yung sillage. Hindi po pare-pareho ang sillage kasi hindi naman pare-pareho ang concentration ng pabango. Okay, so yun lang po yan pag tinawag ng sillage or projection. Ang pangatlo, the third one, is yung longevity. Yan. Kapag narinig nyo, ang tanong ay, ano bang longevity ng pabango mo? So, ang tinatanong nila doon ay kung gaano nagtatagal, gaano katagal yung nananatili yung fragrance on your skin. Of course, iba naman sa damit at saka sa papel, no? So, depende po sa concentration ng pabango ang itinatagal ng pabango o ng longevity ng isang pabango sa ating katawan. Okay, obviously, mas maraming essential oils, mas matagal yung kapit ng pabango sa katawan natin. But again, bukod po doon sa concentration ng pabango, you also have to consider yung body chemistry nyo. Okay, baka magtaka kayo, yung kaibigan nyo bumili ng pure perfume na banguan kayo and then you purchase a pure perfume yourself at nagtataka ka, bakit ganun? Diba? Parang nilagay ko sa kanya ang bango-bango, ang tagal-tagal, tapos sa akin parang wala na agad. Depende po yan sa body chemistry nyo. Okay. So, the next one is, or the last one on the list is yung tinatawag natin na anosmia. Okay. So, ang anosmia po, it can be a medical condition or minsan, produkto lamang ito ng tinatawag natin na nose fatigue. Okay. So, pag sinabi pong anosmia, ito yung condition kung saan meron talaga mga tao na walang pang-amoy. Okay. Medical condition po yun. Bagaman at mayroon naman talagang sa atin na mas naaamoy natin yung isang klase ng amoy or ng odor, pero hindi naman natin maamoy yung iba. Okay, so hindi po pare-pareho. Merong mga tao naman na sobrang talas ng pang-amoy nila na kaya sila din yung mga naka-hire na maging perfumer kasi naaamoy nila yung layers ng pagkakapatong-patong ng mga ingredients. Okay. So yung anosmia po, this might explain why, kung minsan nagtataka kayo, bakit nung una kong ginagamit yung pabango, parang
lagi ko siyang naamoy. Okay, and then after 2 weeks, 3 weeks, hindi ko na siya naamoy. Hindi po humina yung pabango niyo. Okay, kaya yung iba ang nangyayari, hindi mo naamoy, dagdag. Hindi po humina yung pabango ninyo. Ang nangyayari lang is that your nose is getting tired of the scent. Okay, kaya nano-nose fatigue siya. So, binablock na ng brain mo yun. Kumbaga, parang, normal lang yan, huwag mo pansinin. Okay. Mas madalas mo siyang maamoy sa unang wisik kasi kung bago pa sa pang-amoy mo yun, talagang nati-trigger yung brain mo doon sa scent na yun. Okay. But after a while, napapansin mo parang dead mo na lang yung brain mo doon sa ganoong klase ng scent. Yun po yung dahilan nun. Okay. Now, doon sa tinatawag naman natin na nose fatigue, minsan po, kapag ka nag-test tayo ng sobrang dami ng fragrance, ang nangyayari, parang pare-pareho na sila ng amoy o kaya hindi mo na mapag-differentiate. Okay? So, anosmia din po yun. Okay? Yung nose fatigue na yun dahil hindi mo na nga maamoy yung difference ng pabango. Okay? And if that happens, at nandoon kayo sa middle ng inyong pag-test ng fragrances sa loob ng mga malls or mga perfume boutiques, normally po makikita nyo mayroong maliit na cup doon na may nakalagay na coffee beans. And ang purpose po noon is that kapag parang pakiramdam nyo, naku-confuse na kayo doon sa odor or sa mga scent na tinry nyo, you can take a quick sniff of the coffee beans and it will sort of restart, okay, or refresh your ability na makaamoy ulit. So, pagkatapos yung mag-sniff ng coffee bean, parang okay, ready ka na. Ma-differentiate mo na ulit yung iba-ibang mga pabango. Okay? So, yun lamang for tonight. I hope this video is helpful to you. And as always, magandang gabi po at maraming salamat.